When everything is falling apart, trust God's heart. Mga kapatid, yung salita na yun, napakabigat yan. And minsan napapatanong tayo, can God hear me when I am in trouble? Kung tayo ay nasa loob ng isang problema, sakuna, trahedya, karamdaman, challenges in our lives that we cannot control, we have no power over it, it's hard to trust the Lord. It's hard for us to even hear na meron palang Diyos na nakikinig sa atin at sa ating mga panalangin. Minsan napapatanong tayo sa ating isipan, what if I cannot see the hand of the Lord in the situation that I am in? Paano kung hindi ko makita ang kamay ng aking Diyos na aking pinaglilingkuran? Diba? Napakahirap, kapatid. Pero may paalala sa atin ng ating Panginoon at ito ang kanyang salita. In Proverbs 3:5-6, God says to us, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. That is in Proverbs 3:5-6 in the ESV version. Now, when the Lord says, trust in the Lord with all your heart, doon buong puso, kapatid, walang kahit anumang pag-aalala, walang anumang doubt, walang anumang pag-iisip na parang pababayaan ka ng Lord, na parang hindi mo kasama ang ating Panginoon. Ito yung malinaw na pinapaalala sa atin ng ating Diyos na kailangan natin siyang pagtiwalaan. Sapagkat siya ay tapat, katulad kanina sa kanta, di ba? Dakilang katapatan, dakila at tapat, great faithfulness ang ating Panginoon. Ito po yung meron siya. Minsan tayo, wala tayong time sa Panginoon. Kahit isang segundo, di ba? Kahit isang minuto, wala tayong time sa Panginoon. Pero marami tayong panahon sa maraming bagay. Pero sa ating Diyos, wala tayong panahon. But when we are in trouble, may time tayo para sa Panginoon para tumawag, para humingi ng rescue. For an answered prayer, we are asking for the Lord to answer us. But God is telling us to give our lives to Him, to trust Him with all our heart. In everything that we have, in everything that we do, we should trust Him. At wag daw tayo magdiin or magdepende sa ating sariling pangunawa. Sapagkat ang pangunawa, kapatid, ng isang tao ay madaling maloko, madaling mawala, madaling maligaw. Kapag may problema dumating, madali mo malimutan na mayroong totoong Diyos na buhay sa iyong buhay. It's easy for you to give up. It's easy for you to let go. Why? Because you might think na parang pinababayaan ka ng ating Diyos. Pero sinasabi ng Panginoon, anuman, not on your own understanding, ibig sabihin, hindi mo man naiintindihan, kapatid, magtiwala ka ng buong puso. Hindi mo man nakikita pa yung kasagutan, magtiwala ka ng buong puso. Now, why is God like this? Why is God giving us this kind of teaching? Bakit ganito po ang turo ng ating Panginoon? So that we can better interpret yung salita ng ating Panginoon dito. Tignan natin yung ancient Hebrew or yung salitang Israelita na equivalent ng salitang trust at ng understanding. Una, yung trust. That is, in the Hebrew language, it's batak. Batak. That is to trust, to be confident, to feel safe, or to rely on. So, sinasabi ng Panginoon that we should be confident sa Kanya. That we should feel safe, na sigurado tayo ligtas at di tayo pababayaan, na tayo didepende sa Kanya, rely, hindi tayo sa sarili nating lakas. Kasi when you trust your own senses, when you trust your own instincts, when you trust your own understanding, then you can make mistakes. Then you will have to depend upon yourself and no longer call upon the Lord. So there's a big difference there, kapatid. Hindi sinasabi ng Lord na hindi natin alam ang ating ginagawa. Dapat alam natin ang ating ginagawa. Pero in every situation, dapat pagtiwalaan natin siya. Na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan mo, tulad ng sinabi niya, di ba? I will never leave you nor forsake you. Another part of that meaning ng trust ay place of refuge, confidence, and security. So you will feel secured, kapatid, na kasama mo ang ating Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. And yung understanding natin, kapatid, that is Bina. Bina is to understand, to perceive, to discern, or see beneath the surface. So sinasabi natin, Panginoon, dapat huwag tayong depende or umangkala lamang sa ating sariling naiintindihan. Kasi bilang tao, we have our own survival instincts, di ba? We have our own natural ways to survive, to thrive, to improve, to be great. That is our human factor na binigay sa atin natin, Panginoon.
Pero ang gusto ng ating Panginoon, huwag lang tayo dun tumingin. Tumingin tayo sa Kanya na hindi tayo pababayaan. Kasi most of the time in our lives, there are things that will come upon our lives na wala tayong laban. Di ba? Pag tayo ba'y nagkasakit, may laban tayo. Di ba wala? Hindi naman ikaw ang papagaling sa sarili mo, kapatid. Ang Panginoon. Pag ikaw may problemang pinansyal, ikaw ba ang sasagot doon? Ikaw ba magpuproduce si Lord? Kasi lahat ng meron ka ay galing pa rin sa Panginoon. Even yung hininga mo, kapatid, yung hininga mo ngayon ay galing sa Panginoon. So remember, kapatid, na ano man ang meron ka ay galing sa Panginoon. So kung ano man trouble yan, gaano man kalaki ang trouble, tatandaan mo, mas malaki din ang ating Diyos. Maaaring meron kang utang, may problema kang babayaran, meron kang problema sa trabaho, may problema ka sa business, may problema ka sa eskwelahan. Ang problema na yan ay hindi hihigit sa ating Diyos. Mas malaki naman pa rin ang ating Panginoon. That's why He wants us to trust Him. Do not trust the situation. Because once that we trust the situation, then iisipin natin napakalaki ng problema. Nakalimutan natin kung gaano kalaki ang ating Panginoon. Di ba? So gusto ng Panginoon, tingnan natin kung gaano siya kalaki kumpara sa lahat ng uri ng problema na meron tayo, kapatid. Ganun dapat. Ganun ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. And continuing, so focus point number 1, that's actually this is an incorrect numbering in the slide. That is, when we are scared, we trust Him more. So pag tayo natatakot, kapatid, dapat mas lalo tayong magtiwala sa ating Diyos. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na nakatatakot. Diba? Hindi mo alam kung paano kaya kung ganito, paano kung ganyan. Ano na mangyayari, 'di ba? May pag-asa pa ba? May mangyayari pa ba, 'di ba? So there can be a lot of doubts, a lot of anxieties, a lot of stresses sa isang situation, lalo na when something needs to be delivered, something needs to be done, an answered prayer needs to be answered, and we kind of panic kapag nandun tayo sa situation na wala tayong kalaban-laban. Pero sinasabi ng Lord sa atin today, kapatid, when you are scared, trust Him more. Kapag natatakot ka, mas lalo ka magtiwala sa ating Panginoon. In Psalm 56, 3-4, in the ESV version, God says to us, when I am afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can flesh do to me? So, natural po, kapatid, na matakot. Ang ayaw ng Panginoon is mag-dwell tayo dun sa takot. Kaya sabi niya, di ba, do not fear. Do not fear, but trust Him. So, imbis na manaig ang takot sa pagkatao mo, doon ka tumingin sa Panginoon. Doon ka manangan sa Kanya, doon ka manirahan sa Panginoon, ano man ang iyong sitwasyon sa iyong buhay today, kapatid. Sapagkat gusto Kanyang iligtas at hindi Kanya pababayaan. Pero ang tanong, kapatid, pinagtitiwalaan mo ba siya, di ba? O iniisip mo, pinabayaan ka na ng Panginoon. Kasi maraming ganun. Imbis na magtiwala, sisisihin si Lord. Di ba? Minsan, ang mga suffering sa atin sa buhay, resulta na sarili natin kagagawan. Di ba? Minsan yung kaaway, si Satan mismo, he wants to destroy us so that we will forget about the Lord. So we will turn from the Lord. Or sometimes, may mga ibang tao gumagawa sa atin ng di maganda, pero hindi kalooban ng Panginoon yun. God does not want us to suffer. Hindi po kalooban ng Lord na mag-suffer tayo. But He allows it. He allows it for a time, for so many reasons. Number 1, to show that He is your Lord. Na hindi Kanya pababayaan, nasasagutin niya yung problema mo. Number 2, to train you, to make you strong. Di ba, may nakita ka ba nagtitraining, nagbubuhat ng barbell? Na pagbuhat ng barbell, hindi sumakit ang muscle. Di ba lahat ng nagbubuhat ng barbell, lahat ng nag-exercise, lahat ng tumatakbo, pagkatapos mo pagod ka, masasakit ang iyong mga kasukasuan, masasakit ang iyong mga muscles. Because after that, will grow the muscles, will strengthen the muscles to make you better. The same with our lives. God allows things to happen in our lives to make us strong, to make us grow. Kung baga tinitrain tayo ng Panginoon, hinahasa niya tayo. Ang gold, kapatid, yung ginto, hindi po yan kikinang kung hindi po ito dadaan sa apoy. Sometimes God allows us to go through the fire. And so that when we come out of that fire, we will be more refined, shining like the stars. Kapatid, ganun ang Panginoon. Mayroon siyang dahilan sa lahat ng bagay. We may never understand all of it. Pero kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan pagtiwala ng puso ng ating Panginoon. Ganun dapat tayo, kapatid.
And we remember, kapatid, sa sitwasyon na to, si King David, si David, di ba kung kilala niyo si David, nung siya po hinahunting ni Saul, ni King Saul, ay napakahirap. Pero imbes na bumigay siya sa takot niya at mawalan siya ng tiwala sa ating Panginoon, ay doon siya nagtiwala lalo sa ating Panginoon. Lalo po siyang tumakbo sa ating Panginoon, doon po siya gumawa ng kanya. Di ba yung mga Psalms, yung Book of Psalms, at kung ano na pa mga ginawa niya na activities ni David to praise, to worship God, to remember God's goodness. Kasi pinangakuan siya na siya'y hari na ng Israel, balang araw siya makokoronahan. But the problem is, there was still a king during that time, and it was Saul, si Saul. At itong si Saul, inggit na inggit sa kanya. Gusto siyang wasakin, gusto siyang patayin. Pero kahit ganito, na mayroong great opposition sa buhay niya na gustong sirain ang kanyang buhay, ang mata ni David nakatingin sa Panginoon. Believing, trusting that one day he will go over the situation that he was in, and he will be saved. Diba kapatid, sa buhay natin, minsan may mga taong nainggit sa atin, may mga taong naninira sa atin, may mga taong gustong wasakin yung buhay natin. Pero nandiyan ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. What we need to do is trust Him, na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Just like si King Hezekiah. In the Old Testament, si Hezekiah, si isa pong hari ng Israel, ay napalibutan po sila ng isang nakatatakot na imperyo. Ito po yung Assyrian Empire. During that time, kasi nung unang panahon, pag naglaban ng mga bansa sa bansa, it was only one nation against another nation, or two nations against one nation. Pero wala pa pong empires. Yung empire yung talaga yung pinagsamang puwersa ng sobrang daming mga nations against one nation, against two nations. Ganun po katindi. Kaya di ba may Roman Empire, mayroong Greek Empire, mayroong Babylonian Empire. One of the first ones na lumabas, ito pong Babylonian Empire. At nakatatakot siya kasi lahat po ng dinaanan nila, winasak nila. Kaya winawarningan na sila. We've heard that you are the nation of God, sabi ganun sa kanila ng mga generals. But what God saved the other nations that we conquered, that we destroyed, from being destroyed. Their gods did not save them. What God can save you? Kung ba, sinasabi niya, etong mga sakit na to, pinatay lahat ng mga tao na to. Sa tingin mo yung mga sakit na hindi ka naman madadali. Sa tingin mo yung problema na hindi ka madadali. Sa tingin mo yung financial problem na hindi ka madadali. Diba? So tinatakot sila ng mga Assyrian generals that they will destroy Judah. Kasi nung panahon na yun, dalawa po yung kingdom of Israel. Nahati po siya, north and south. So nadurog na po yung Israel, natitira na lamang yung Judah. At nakatatakot talaga kasi lahat ng dinaanan nila wasak. Pero itong Hezekiah, imbis na matakot, ang sinabi niya, Lord, tignan mo ginagawa ng generals ng Assyria. Kaya kapatid, dapat matuto ka magsumbong sa Lord. Magsusumbong ka sa Lord pag may problema ka. Lord, tingnan mo itong general ng Assyria, sabi niya, winasak lahat nila ng kaharian. Walang Diyos na nakapagligtas doon sa mga tao na yun. Pero ang problema, Lord, sabi niya, hindi ka, Panginoon, hindi ikaw yung Diyos ng mga tao na yun. At Lord, nilalabanan ka ng mga taong ito. Iligtas mo kami. And so, kapatid, God saved Judah. God saved Hezekiah because he prayed to the Lord. He trusted the Lord in his very dire situation. Diba? Lahat tayo daraan sa kung ano nakatatakot na sitwasyon sa ating buhay, pero we have to trust Him. I remember at one point in my life na ako po naging na-hospital, kapatid, and lahat na po sinabi ng doktor ng mga bagay hindi gusto marinig, ng mga nakakatakot na mga sakit na dumapo. Sinabi niya, ganito na lang, ganito na mga pwede mangyari. And I could have feared, diba? I could have feared the worst. But I trusted the Lord. And in the midst, mag-isa ako sa hospital, I didn't know what to do kasi nung time na yun, nung nagkasakit po ako, COVID time, bawal po ang bisita. Bawal po ang mga tao. Napakahirap. And I was praying. And in my prayer, God answered me and led me in His word. Sinabi niya sa akin, even in your old age, I am He. Even in your gray hairs, I am He. So ibig sabihin po, nung narinig ko po yun, hindi ako mamamatay agad.
tatagal pa ang aking buhay. And so I trusted God even if wala pa ako nakikita. Even ang dami ko nararamdaman sa katawan, during that time I trusted Him. Na hindi niya ako iiwan, hindi pababaya. So kapatid, dapat ganun tayo. When we do not know what else to do, what else can we do, kapatid? Trust Him more. When we are scared, trust Him more. Lalo ka magtiwala sa Kanya sapagkat hindi Kanya pababayaan. And because the fear of the Lord is our guide, we tend to fear, kapatid, na kinakatakutan natin yung mga bagay sa mundo na to. Pero ang dapat nating katakutan ng ating Panginoon. If you have the fear of the Lord, then you will have an understanding that God is greater than everything. God is more powerful than anything. And you will trust Him. Kasi takot ka sa Diyos eh. Hindi ka rin gagawa ng mali, hindi ka gagawa ng masama kasi takot ka sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, lahat ng mali gagawin mo. Pero pag takot ka sa Diyos, kahit gustong-gusto mong gawin yung mali, hindi mo na lang gugustuhin yung pipiliin mo na lang yung tama. That's the essence of it, kapatid. So, sino dapat natin pagtiwalaan yung problema o ating Panginoon? Pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. And focus point number 2 na binigay sa atin ng ating Panginoon, that is, when we feel defeated, we sing a song of praise. Kapag feeling natin talo na, parang wala ng pag-asa, dapat kumanta tayo sa Panginoon. Ikanta mo yun, kapatid. I-praise mo siya, i-worship mo ang ating Panginoon. At magugulat ka na lang isang araw sa kasagutan niya. Now, bakit kapatid? Bakit ako kakanta? Bakit ko pupurihin ang Panginoon kapag wala ng pag-asa? Because God inhabits our praise. Alam mo ba yan, kapatid? Tumitira ang ating Diyos, nananangan ng ating Panginoon, dumarating ang mga angel of hosts. Kapatid, yung puwersa ng Panginoon, yung mga anghel niya, kapag ikaw ay nagpupuri. So when there is an abundance of chaos, when there is an abundance of trouble, when you feel defeated, overwhelmed, kapatid, kapag feeling mo overwhelmed ka na, mag-praise ka, mag-worship ka sa Panginoon. At magugulat ka, kapatid, sa kayang gawin ng ating Diyos. In Isaiah 12:2, in the NASB version, God says to us, "Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord God is my strength and song, and He has become my salvation." So sinasabi ng ating Panginoon, dapat kumanta tayo. Dapat unang-una mong ginagawa, magkabisado ka na, kapatid, ng mga kanta na gospel songs, praise and worship songs, na pag nasa problema ka, yun naman kakantahin mo, automatic na yun. Okay, papatugtugin mo yung mga kanta ng Panginoon. Imbis na inisip mo, at titignan ko ano mangyayari kayo sa buhay ko, titignan ko yung horoscope, titignan ko yung mga kalokohan dito, ano kaya ang pwede mangyayari, kausapin ko yung best friend, help me. Diba? Relative, tulungan mo ako relative, tulungan mo ako friend, tulungan mo ako cousin, tulungan mo ako ganito, tulungan mo ako ganyan. Ang una mong gawin, purihin mo ang Panginoon. That's the very first thing that you should do. At yun ang gusto ng ating Diyos. Because siya ang ating kalakasan. Sabi niya, diba? God is my strength and my song. And He has become my salvation. Yan pong ugali ng Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon na nagsasave siya. Kaya pag ikaw umiyak, durog ang puso mo, durog ang kalooban mo, at you feel alone, you feel abandoned, God is near the broken and the contrite-hearted. Mas malapit siya sa atin lalo kasi katabi natin siya pag umiiyak tayo. Katabi natin siya pag nalulungkot tayo. Katabi natin siya pag wala tayong kakampi. So dapat magtiwala tayo sa ating Diyos. Even if sometimes hindi natin siya makita, hindi natin siya maunawaan, kapatid, we must trust the living God. So ganyan-ganyan po ginawa ni Paul and ni Silas kung sila po ay nakulong. Binugbog sila, pinahirapan sila. Pag sinabi ko yung flogging, gagamitan ka lang po ng, kung hindi parang latigo yun, gagamit siya na parang isa pong manipis na kahoy na masakit pag pinapalo ka. Talagang magkakapasa-pasa ka sa buong katawan. At ganun po ang ginawa kay Paul at Silas because they shared the word of the Lord, they shared the gospel, just like what we are doing today. Nung unang panahon, hindi po madali. Kasi ngayong panahon na to, may freedom. And during that time, ay talagang pinagpapalupo sila. Pinahirapan sila, kinulong sila, and nilagyan po sila ng mga rehas. I'm not sure, kadena, something like that. And imbis na malungkot, 'di ba? Mawalan ng pag-asa, sisihin nila si Lord, 'di ba?
Take note, kapatid, wag natin sisisihin ng Panginoon kasi maraming taong gano'n, pag may problema, sinisisi si Lord. Galit ang Lord sa gano'ng ugali. Dapat pag may problema, umiyak ka sa Lord. Hindi mo sisisihin si Lord. So sila, hindi po nila sinisi ang Panginoon. Kumanta sila kay Lord. So, sila po nag-praise and worship. Habang nagpa-praise and worship sila, biglang lumindol. Wala po silang, yung authorities during that time, the warden himself, they had no option or willingness na sila po ipakawalan. Pero dahil po sila Silas at Paul ay nag-praise and worship, bigla pong lumindol, nawasak po yung kulungan, natanggal po sila sa pagkakakulong, natanggal po sila sa kanilang kadena, nakawala po sila. Because they made the song of praise. Kapatid, gusto ng Lord makawala tayo sa ating mga tanikala. Ano man yung nagtatanikala sa iyo ngayon, na nagkukulong sa iyo, magtiwala ka sa Panginoon. You have to praise Him, to worship Him in your troubles. Ganon din po si Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat, isa pong hari sa Israel din, nang sila po ay inatake ng napakaraming kalabang kasi dami daw ng buhangin, nakatatakot, no? Napakarami. What King Jehoshaphat did was, nakita niya kung gano'ng karaming kalaban, dami ng kalaban. Diba? Imbis na matakot, diba? Parang, can we count? Mag-census tayo. Can we do a survey? Diba? If we do a survey, maybe we will know what to do. Hindi. Ang sinabi niya, get the praise and worship team, place them at the front as we battle in war. Kahit outnumbered sila, nilagay nila sa harapan yung praise and worship team. At yun po, nagulat sila kasi gumawa po ng paraan ng Panginoon, nagkagulo-gulo po yung kalaban, sila nagpatayan. Sila po nagkagulo. So ganun po ang Panginoon, sometimes hindi natin alam ang gagawin, pero si Lord alam ang gagawin. Of course, God knows, because He is God and we are not. God is more wiser than all we are and all that we can ever be. So niligtas po ng Panginoon sina Jehoshaphat at ang buong Israel because they trusted God with a song of praise. Nag-praise and worship. So dapat ganun kapatid, magbabaon ka na. Pag may problema ka, you praise and worship God. Kumanta ka sa Panginoon. And God will inhabit your praise. Titira siya, mananahan siya sa iyong kinakanta at makikita mo ang kamay, ang galaw ng ating Diyos na buhay. Because our praise and worship is our war cry against an overwhelming foe. So hindi mo man nakikita yung mga angels, they will make war for you in the name of Jesus Christ. When you are in trouble and you sing the song of the Lord, it's like you are declaring a banner, kapatid, a war cry. I am the property of God and I will never be defeated. I am decreeing and declaring victory in the mighty name of Jesus. Diba? Dapat ganun, kapatid. May baong kang Bible verses, may baong kang gospel song, kapatid, every time. And so that the Lord will work on your life at makikita mo, kapatid, kung anong kayang gawin ng ating Diyos na buhay. Takeaways na binigay sa natin ng Panginoon for our conclusion, kapatid. And those are, number one, God is with you in your troubles. Kasama mo ating Panginoon sa mga problema mo. Ano man ang iyong hinaharap at pinidaraan, kasama mo ang ating Panginoon. Pangalawa, He promises to deliver you. Pangako ng Panginoon na ililigtas ka niya at di ka niya pababayaan. Pero kailangan mo magtiwala sa Kanya. Kasi maraming tao, napahamak na dahil hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Before pa dumating yung reward ng Panginoon, before dumating ang deliverance, nag-isip sila, hindi na ako liligtas ni Lord. Sa iba na lang ako magtitiwala. Sa iba na lang ako kakapit. So, before anything else, trust the Lord. Because He is your great deliverer. Pangatlo, remember, God still saves. Hanggang panahon natin ngayon, nagliligtas pa rin ng ating Panginoon. Huwag mo isipin na, wala nang himala ngayong panahon. Hindi na kaya ng Lord yan. Hindi ko na nga nakikita yan. Hindi yan totoo, kapatid. God is still the same God today, yesterday, and forever. If He did that before, He will do it again. Count your blessings, kapatid. Kasi marami sa atin hindi nagbibilang ng blessings. Kaya ang ugali natin, lagi nating iniisip na parang walang ginagawa ang Panginoon. But if you count your blessings, kapatid, kumain ka ba ngayon? Uminom ka ba ng tubig? Meron ka ba na upuan? Diba? Meron ka ba bang minamahal sa buhay? Ibig sabihin may blessings ka pa. At lahat ng bagay niya galing sa Panginoon. Hindi yan galing sa'yo. We tend to think na lahat ng bagay galing sa ating sariling effort.
It's not from your own effort, but it is because of the grace of God. So if you are thanking the Lord, if you are showing gratitude to the Lord, if you are showing appreciation to the Lord, then you will know na hanggang ngayon, nagliligtas pa rin siya. God still saves. In Psalms 91:15 in the NET version, God says to us, when He calls out to me, I will answer Him. I will be with Him when He is in trouble. I will rescue Him and bring Him honor. So ganun pong gawain ng Panginoon. Lagi niya tayong i-rescue. Hindi niya tayo pababayaan. Pero kailangan, kapatid, magtiwala. Sabi rito, you call out to Him. When you call out to me, I will answer you. So there must be an action from you, from ourselves. Dapat tayo tumawag sa ating Panginoon. Panginoon, iligtas mo ako. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Patawarin mo ako, Lord, sa aking mga kahinaan. Huwag mo akong pabayaan. Iligtas mo ako sa aking sitwasyon. And you will see it with your own eyes that God can save ka, but God can deliver. In Psalm 91:14-15 in the New King James Version, God says, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. So malinaw, kapatid, that God loves us, but God rewards our love for Him. Diba? Sabi dito, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. So alam ng Lord yung mga tao sa Kanya. Alam ng Lord yung mga tao nagmamahal sa Kanya. At ang Panginoon, hindi po yung papayag na magkakaroon siya ng utang na loob. Alam niyo po yan? He does not owe anyone anything. He will repay more than you can ever imagine. Hindi ka lang niya mamahalin, hindi ka lamang niya i-deliver o ililigtas, but He will honor you. You will be honored in the eyes of people because God will honor you. Yun yung pangako niya. But you have to call upon Him and you will see His answer. Last verse. Psalm 91:16 in the WEB version, God says to us, I will satisfy him with long life and show him my salvation. We trust the Lord. If we give our lives to Him, if we surrender everything, kapatid, huwag ka nang magtira, huwag ka nang mag-iwan pa. Ibigay mo na lahat sa Panginoon, isurrender mo na lahat sa Kanya. Ang sinasabi niya, hindi ka lang niya isa-satisfy, bibigyan ka pa niya ng mahabang buhay. Ibibigay niya sa yung Kanyang kaligtasan. So kapatid, napakaganda nito. Nakita mo yung Psalm 91, Awit 91. When you read the Bible, always look into this kasi napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon sa Psalm 91. Kung gaano siya kabuti at nagbibigay siya sa atin ng mga pangako. Kung gaano siya, paano natin siya mapagtitiwalaan sapagkat siya po ay dakila at tapat ang ating Panginoon. When we cry out, God cries out with us. He is with us in our hardest moments. So yung mga pinakamahihirap na sitwasyon ng ating buhay, baka sisiguro tayo nakasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga, God is near the broken and contrite-hearted. Ganun po ang ugali ng ating Panginoon, kapatid. And you might think, kapatid, na pinababayaan ka ng Panginoon, iniiwan ka niya. Hindi yung totoo. That is what the enemy wants you to think. And so that you will let go of God, turn from God, and do your wicked ways. Pero ang gusto ng Panginoon, pagpalain ka. And that we will live in righteousness, blessed and rewarded, a victorious life. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? You are more than conquerors with God who gives you strength, in Christ that gives you strength. So, kung gusto ng Panginoon na matalo tayo, bakit tayo tinawag na conqueror? Di ba? Hindi tayo gusto matalo. Hindi tayo gusto matalo sa sakit. Hindi tayo gusto matalo sa problema. Hindi tayo gusto matalo sa utang. Hindi tayo gusto matalo sa mga financial problems or troubles. Hindi tayo gusto matalo sa mga problemang pampamilya. Gusto niya magtagumpay tayo over everything. Because God is a conqueror, He wants us to be conquerors too. Ganun po ang ugali ng ating Panginoon. And so remember, kapatid, it is not by our might, by will, or our ability that we will be saved.
but only God can save us. Ang ating Panginoon lang magliligtas sa atin. So, tanggalin na natin yung super self-effort. Diba? Na parang tayo lang ang tagapagligtas ng lahat ng bagay. Si Lord ang tagapagligtas. Kaya ako, ang pananaw ko lagi, ganito. Hindi ko makikita lahat yung mga mahal ko sa buhay, 24/7. But God can. Kasi diba, matutulog ka eh. Diba parang walang pinagkaiba, meron kang baby, meron kang anak. Hindi mo siya kayang tignan 24/7. Kahit gusto mo siyang buhat-buhat, alagaan, mapakainin mo ng milk, at the end of the day, you cannot look at them 24/7. But God will and God can. So ibigay mo sa Panginoon, Lord, hindi ko po kaya lahat. Protektahan mo yung aking anak kapag hindi ko siya nakikita. Kahit nakikita ko siya, mas lalo pag hindi ko siya nakikita. Protektahan mo siya. Protektahan mo ang aking mga mahal sa buhay pag hindi ko sila nasusubaybayan. Ganun, kapatid. And there are times in our lives that we cannot understand, kapatid, yung ating situation. Di ba? May mga problema na darating. Bakit nangyari ito? Diba? Why? We have so many whys why God allowed such things to happen. And when we cannot understand and see God's plan doon sa problema, na parang isip mo, Lord, ito ba yung plano mo? Bakit ganito? Nasaan ang plano mo? Nasaan yung mga kamay? Then God says to us that we have to trust His heart. Magtiwala tayo sa puso niya sapagkat mahal niya tayo. Diba? Mahal tayo ng ating Panginoon. Kapatid, mahal ka ng ating Panginoon. And He requires your faith. Gusto niya manampalataya ka sa Kanya. Gusto niya magtiwala ka sa Kanya. Because sabi ng Panginoon, for without faith, it is impossible to please God. If we desire to receive our rewards in life, kung gusto mo ng answered prayers, ng signs, wonders, and miracles, then you have to please God with your faith. Kailangan mo magtiwala sa Kanya. You have to trust Him, kapatid. Bakit? Because He loves us more than we will ever love ourselves. Mas mahal ng Panginoon ikaw, ako, tayong lahat, more than we can ever love ourselves. So that's our assurance sa ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Natatanong ka siguro, kapatid, ano naman, kapatid, yung ebidensya or yung proof na talagang mahal tayo ng Panginoon higit sa ating mga sarili? Well, God, Jesus Christ, He gave His life for you. As the pleasing and ultimate sacrifice para iligtas ka sa impyerno. Lahat tayo. Kung binigay niya yung buhay niya sa iyo, kapatid, ano sa tingin mo hindi gagawin ng Panginoon para iligtas ka? Kung nabigay niya na yung sarili niyang buhay sa iyo. Di ba He died on the cross? And when He died on the cross, nandun tayo sa panahon na tayo po napakarumi. Wala po tayong karapatan, hindi tayo karapat dapat, pero iniligtas na pa rin tayo. That it only goes to show us kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. So kapatid, believe for it and you will see a miracle. God will move the immovable and He will break the unbreakable. Kung anumang pader yung kapatid ang hinaharap mo, kayang basagin niya ng ating Panginoon. Kayang durugin niya ng ating Panginoon. And God will make a way when there seems to be no way. So ang assignment natin, kapatid, today is to stand in faith. For in Christ, we can do all things. And He will give us the strength. Pag wala ka ng lakas, lalakas ka ulit kasi bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Pag wala ka ng kapayapaan, bibigyan ka ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Ganyan ang kanyang gawain. Remember, kapatid, God has the final say. It's not a doctor, it's not our job, it's not our problem, but God will always have the final say. Remember, kapatid, kung anong kaya ng ating Panginoon, kung anong kaya niyang gawin. And His reward, kapatid, ay papunta sa ating way kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya. So kapatid, it is high time, kapatid, let us trust His heart because He loves us more than we can ever imagine. Isipin mo na lahat ng uri ng problema mapagkakatiwala mo pa. Pag hindi mo makita, kapatid, ng kanyang kamay, pag hindi mo makita ang plano ng Panginoon, pagtiwalaan mo ang puso niya sapagkat mahal ka niya. Higit pa sa pagmamahal ng ina, higit pa sa pagmamahal ng magulang, ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat. He loves you more than you can ever love yourself. And so because of that, you can trust His heart. And He will come and save you. Yan po mensahe natin, Panginoon, na buhay.
Salamat sa pagbabasa ng kanyang salita. Pinupuri natin ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, maybe this is the first time that you're hearing this broadcast and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and maybe you chanced upon this via YouTube or via other social media platforms. But let me tell you one thing, kapatid. Sa mundo na to, kapatid, lahat tayo may destination. That's the physical destination and the spiritual destination. Unang-una, kapatid, yung physical destination. Physical destination is, lahat ng tao sa mundo na to is bound to die one day. Wala pong pwedeng makaiwas doon. Maybe 100 years from now, di ba? People will die. But at the end of the day, kapatid, hindi naman natin maiwasan yun. After mamatay ng tao physically, there's that spiritual destination. And that is, you either go to hell or to heaven one day. Sa impyerno or sa langit balang araw. Surely, kapatid, you will not want to go to hell one day. Ayaw mong pumunta sa impyerno kundi gusto mong pumunta sa langit balang araw. Now, kapatid, para tayo makapunta sa langit, we have to make a step. We have to take a step, kapatid. At ano yung step na yon? Kailangan natin maniwala, kapatid. Kailangan magtiwala at i-declare sa puso mo, sa isipan mo, na si Jesus ang iyong Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay, at humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Sapagkat lahat na nagkasala ay mamamatay, pupunta sa impyerno. Pero kapatid, Jesus Christ already gave His life for you and me. 2,000 years ago, sa cross of the Calvary, sa krus ng Kalbaryo, namatay siya ron. And in 3 days, nabuhay siya muli. Bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Siya na po yung naging ultimate sacrifice. He made that sacrifice para hindi ka pupunta sa impyerno. Now, if you will accept His sacrifice and declare Him Lord and Savior of your life today, at hingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan ng buong puso, isip at kaluluwa, then you will receive the eternal reward to go to heaven one day. Kung tatanggapin mo siya, kapatid, ngayon, then kapatid, He will work on your life to change you, to bless you, to reward you. If you want to receive that gift, kapatid, libreng regalo ng ating Panginoon, samahan mo ko manalangin. Manalangin ka at tanggapin ang iyong Panginoon, Hesus Kristo. Let us pray. Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo. Patawarin mo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Linisin mo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Salamat. Makakasama kita sa langit balang araw. Salamat. At hindi mo ko iiwan. Hindi pababayaan na. Salamat. At tinatanggap ko ang kaligtasan na ito. Panginoong Hesus, ang buhay ko'y sa iyo na. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita. Ito ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. God loves you more than you can ever imagine. And God wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ, kapatid, I urge you to reach out to us in social media platforms of Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.